So bumabiyahe na ako ng mahigit isang oras at wala akong nararamdamang pagod. Sobrang chill. Woo! That's what I'm talking about. Interviewin natin si Sir Mel kung kamusta ang kanyang first ride experience sa Speed 400. Kamusta, sir? Mas magaan. Mas Gaano? kaysa naman dyan. Ay mga katingin, another day, another swap na naman. So ito yung di-deliver natin ngayon. So parang first ride na rin natin. First ride and delivery dito sa Triumph Speed 400. Fresh na fresh tong bike na to. Bali, ang odo lang na ito is around 2,700 odo lang siya. Maganda rito, naka siya. Brand new Pirelli Angel GT version 2. Kaya makapit na makapit. Tapos naka racing seat cowl. Tapos detachable naman siya. Pag gusto mong pag back ride. May RFID na kaya siya? Ayun, meron. Ayos oh. May RFID na rin. Sana may load no. Glossy black kulay niya. At ang kasap natin is an adventure bike. So ready na tayo sa mga dadali natin. Sensya na sa office natin at napakagulo. Ayun yung sniper natin. Nakatambak na sa mga puro pyesa. So ito dadali natin, backpack. Dadali na rin tayo ng belt bag para sa RFID. I-ready na rin pala natin yung RFIDs. Dadali tayong Insta360 camera. Gamitin natin yung helmet for today. Ito ang carbon. Covered Drift version 1 carbon. Tapos naka ASMAX intercom tayo para madali natin malaman yung direksyon. Let's go! At eto, nandito tayo ngayon sa EDSA. At on the way tayo sa Binyan, Laguna. So napagtripan ko dumaan sa EDSA para masubukan siya kung kamusta pa siya kung gagamitin natin as a daily service. Pansin ko sa kanya, sobrang gaan talaga niya. Pero medyo mataas yung kanyang seat height. Para ka naka-adventure bike or sport touring na sa kanya. Maganda naman ng mataas ang seat height. Kita-kita mo lahat hanggang sa dulo. Yung traffic nakikita mo kung saan ka dapat sisingit or dadaan. At sa kabila ng pagiging mataas na seat height niya, ang isang naging advantage nun ay mahaba ang kanyang suspension travel. The longer the suspension, the longer the travel of the suspension. Tama ba? O basta puro longer. Basta yun, napakaganda ng play. Walang sumasakit sa akin. Kanina pa ako dumadaan sa lubak ng EDSA. Alam niyo naman ng EDSA, maalog. Ito walang kalog-alog. Kahit hatawin mo pa. Tapos yung upuan niya, ang ganda rin. Although manipis lang, narrow siya. Narrow na makipot. Pero ang ganda. Quality. Makapit. Tsaka malambot yung foam. Para siyang memory foam. Premium feels. Tapos to, naka-ride by wire pa siya. Wala makikitang throttle cable. Accurate yung kanyang throttle response. Mga 40 minutes na tayong nagta-travel at wala naman ako naramdaman na pagod or ngawit sa kanya. Eh syempre, challenge accepted yung EDSA. Ang tagal ko din kapag EDSA. Iniiwasan ko talaga dumaan dito eh. Kasi alam nyo naman, pag EDSA talagang matindi traffic, di ba? Makakasingit ka ba sa big bike pag ang dala mo ay compact big bike? Compact in the sense na manipis at magaan. So yung height mo rito, almost sport touring like na. Kita mo lahat eh. Oh. Mataas ka sa lahat ng mga nakakasabay mo. Pero lang siguro kung may makasabay kang kapwa mo sport touring. May nakasabay ako kaninang Ninja 1000. Mas mataas pa ako sa Ninja 1000. At tuwing may underpass, mapapaisip ka kung mag-ibabaw ka na lang. Dahil sa underpass, may forever. So hindi ko ma-feel na naka-big bike ako. Para lang ako naka-sniper dito. Ganun yung pakaramdam sa kanya. Or naka-MT-15. Ganun. Parang ito yung gusto kong power and response ni sniper. Ganito lang ka-likse si sniper. Sarap na sana gamitin. No? Kulang pa kasi yung sniper build natin sa performance upgrades. Dahil nga nagkaroon ng bus lane, medyo challenging na sa pagsingit dito sa EDSA. Dati maluwag to eh. Kung wala pang bus lane, madali kang makakasingit. Merong designated na mapapasukan para sa mga motor. Ngayon, sobrang challenging na. Kanya-kanyang diskarte na lang talaga. Yun oh. Ganda ng hatak eh. Yun talaga maganda sa mga single cylinder, yung low end torque niya. Sa low RPM pa lang, maganda na kaagad yung torque niya. Mag-i-struggle to mamaya for sure pag nasa expressway na tayo. Kapag high RPM na, doon mo na mararamdaman yung kanyang limitation. Pero when it comes to fuel consumption, syempre isa lang cylinder mo, napakatipid dahil 4 valves ka lang. Ito may tubig, libre car wash tayo dito. Sino ba yung mga araw-araw na dumadaan sa EDSA at nakikipagsapalaran sa EDSA araw-araw papunta at pauwi? Saludo sa inyo dahil ako matagal na akong dumadaan dito, pero ngayon na lang ulit after mga ilang months. Pero dati talaga puro ako EDSA. Mapapalabang ka dito eh. Pero ganun pa man, ang pagkakaroon ng bus lane ay naging advantageous naman sa ating mga fellow commuters. Napabilis ang kanilang biyahe at naiwasan ng aksidente dahil yung mga bus na pasaway, hindi na nagsisigsag sa EDSA. So meron pa rin ng mga advantage tulad niyan, dire-diretso na yung biyahe. May pagka-slow down pero tuloy-tuloy pa rin naman. So nakakatuwa na naging organized na ang ating city. Brakes niya maganda rin ah. Ganda rin ang brake feel. Ayan, tayo ng masisingitan dito. Dahil nga mataas tayo, kitang-kita natin kung saan yung nagta-traffic oh.
Kahit na nakita mo na, wala kang madaanan. Nasikip talaga eh. No choice talaga. Dito ba dito sa gilid. Dito naman may triple arrow. Kung sinabing triple arrow, sharing yun sa bicycle and sa motorcycle. At narinig ko na yung radiator fan natin. Bumubuga. Pero hindi siya mainit. Wala akong naramdamang init sa kanya. Yun ang kagandahan ng single cylinder. At hindi masyadong kalakihang makina. Hindi masyadong mainit. So very good sa ating tropical country. Very good kung mahilig ka bumiyahe ng mga tanghali, trick ng araw. Or simply, lagi kang nakikipagsapalaran sa traffic, sa mga heavy traffic. Lalo kung pang-daily mo siya, pamasok sa trabaho at ang pasok mo ay 9 to 5, 8 to 5. Baba nung sapalaran natin dito. Sabi niya dapat dumaan ako sa C5 eh. Pag C5 medyo maganda-ganda rin eh. Kung pauwi, mag skyway na lang tayo. Ngayon kasi maaga pa. 8 AM pa lang kaya okay lang na magpabilad tayo sa araw. Pero mamaya pauwi, tanghali na. Mag skyway na lang tayo para mas relax ang riding. So far parang di ako naka-big bike ah. 150cc feels lang siya when it comes to pagiging lightweight, pagiging narrow, pagiging compact, and wala na talaga ibang madaanan kundi sa gilid na lang. Akala ko pag mga magna 9 AM na di na traffic, siguro ito yung mga na-late mga tinanghali ng gising or baka pasok nila 10 AM, meron ba ganun? Parang di sabay sa ano, rush hour. Woo! That's what I'm talking about. Yun, nabigyan din tayo ng open road, semi-open road. Lakas din ng hatak oh. Meron siyang konting vibration, minimal. Hindi naman siya nakakangawit. Malalaki yung vibration niya. Parang naka-Ducati ganun. Overall maganda yung balance ng engine. Parang naka-adventure bike. Maganda na ito gawing motard. And sasabihin ko sana maganda na gawing scrambler. Meron nga palang scrambler version nito, which nung sinakyan ko, na-in-love ako. Ang gaan kasi. Gusto ko nang gamitin pang daily at pang long ride. Parang masarap pang pang Philippine look. Here we go. Nakarating na rin tayo ng S-Lex. Ang ganda ng handling. Sarap na ito i-Marilake. Tapos yung gulong pa naka Pirelli. Maganda yung profile ng mga Pirelli kasi medyo pa U-shape. Hindi gaya ng mga usual na stock tires. Medyo flat. Natakbong 80 to 100. Walang reklamo yung makina. So kung di ka naman mahilig sa mga high speed, sa mga top speed, kung okay na sa mga 100, 120, 130, okay na sa iyo yun. Goods na to. Relax pa yung makina, kahit na matakbo tayo 100 eh, no? Tapos yung RPM niya, galing ha, 12,000 RPM, red line, para sa single cylinder. So ito yata, kukuha lang ata tayo dito ng ticket. Di ko lang sure, yun ang naalala ko. Pero dito may cash lane sa kabila. Dito yung walang RFID. So wala kang RFID, ito ko pipila para magbayad ng cash. Meron pala, may balance pala. May load pala. Okay pa. Dahil palang load eh. Pambihira na yan. Dahil palang load. Grabe siya. Ang sarap naman ito. Imagine yung makina niya, mas less vibration compared sa mga 2-cylinder na counterparts niya na 400cc at 500cc. Comparing sa, let's say, mga Versys 650, sa mga Ninja 400, Z400, Z650, CB 500. Mas less yung vibration. Nakakatawa. Ang ganda ng pagka-balance. Mas malalakas yung vibration ng mga nabanggit ko na yun. Para dito. Nakaka-amaze, no? At ayun na nga, paglagpas ng Makati, wala ng traffic. Parating na yata yung ulan. May parating na ulan. Kaya samantalahin na natin. Mag-ride na tayo. Umihirit pa yung bagyo eh. Kasi La Nina yata ngayong taon. Kaya sobrang daming bagyo. Dapat, di ba, simula na ng riding season. Pero umihirit pa yung bagyo. Kaya ako titis na lang. Makakatingin at makakapag-ride na tayo. Speaking of mga CB500, meron tayong NX500 sa bahay. Subukan nating i-long ride. Parang gusto ko sana magpunta ng ng Baguio. Kasi traffic na yata ngayon sa Baguio. So bumabiyahe na ako ng mahigit isang oras at wala akong nararamdamang pagod. Sobrang chill ng motor na to. Kung gusto mong bumakbak, bibigyan ka rin niya. Teka lang, baka lumagpas tayo. Sobrang enjoy. Grabe. Smooth yung makina. Nakaka-inlove tong motor na to. So kung pagpipilian mo ay scrambler or itong speed na street-oriented, on-road oriented. Kung ako mahilig ka mag-race track or occasional track day, tapos Marilake, or gusto mong matuto banking pero sumasakit ang likod mo sa mga sports or talagang ayaw mo lang ng yumuyo, this is a very good option. Kung Speed 400, lagyan mo lang siya ng magandang tires like Pirelli, okay ka na. Kung gusto mo naman ng pang off-road or yung forma ng rugged, sobrang rugged, mag-scrambler ka. Overall, you'll never go wrong kahit alin sa dalawa na to. Mag-enjoy ka sa kanila, sigurado yan.
Kasi ako sa dami ko nang nagamit na motor, sa dami ko nang nasubukan na review, bihira lang talaga ako nagsasabi ng wow, I like this bike. Kahit gaano pa kamahal yan, kahit gaano pa kaganda yan, syempre namimili pa rin ng aking puwet at aking katawan. Isa sa mga criteria, yung pagiging smooth, pasok tong speed 400. At partida, naka-stock exhaust pa tayo, smooth na siya, but more kung makapagpalit tayo ng walang catalytic, diba? Mas smooth pa sigurado. Alam nyo ba na 1 bar pa lang nababawas simula nung umalis tayo sa QC. Nagpas na tayo na sukat, exit. Kasi Triumph, maagang umiilaw yung mga niya, low fuel. Minsan kahit 3 bars pa lang umiilaw na. Ganun talaga siya. Kahit sa mga Trident, excited siya magpagas. So nakakapraning kasi maagang umiilaw. Sobrang nimble. Ginawa talaga siya para sa malalaking tao. Ang taas ng seat height niya. Pero dahil nga magaan, hindi ka rito ma-intimidate mag-tiptoe. Ayan. Northbound lane, wala na masyadong traffic kasi nakapasok na yung mga babayan natin. Nakapasok na sa kanya-kanyang trabaho at klase. Ang mahirap naman sa mga ganitong naked, yung bangga ng hangin, talagang sa lumulat. At ito na, MCX na. Tapos next, Susana Heights. Syempre, gamit natin helmet. Power drift, napakaganda, napaka-aerodynamic. Ganito talaga ng play niya sa mga lubak-lubak eh. At baliktad ang kanyang high-low beam. Pag di binaba mo, yun yung high. Pag tinaas mo yung button, yun yung low beam. Nakakalito, no? Tapos passing niya pala dito. Ay, meron siyang high-low dito. Meron pa siyang high-low sa isa. Ewan ko ba't ganun. Dalawa low beam high niya. Yung backlight niya. May ilaw. Okay. Galing ah. Ewan ko sa inyo. Ang gulo. Ang daming switch ng headlight. So ito, San Pedro na. I think after San Pedro, doon na yung Binyan. Paano ko nalaman? Kinabisado ko ang mapa. So I think kaya mo rito tumakbo ng mga I think 25 to 28 realistically. Very practical na big bike to. Pero may mga tropa na puro naka 600, puro naka 1,000, puro naka inline 4. Ayun na, kailangan mo na mag-upgrade. Pero kung di naman laging mag-ride kayo ng tropa mo, mas madalas na ikaw lang mag-isa or gusto mo ng trainer bike dahil nagsisimula ka pa lang, mas maganda magsimula sa mga ganitong motor na less powerful at magaan para hindi ka ma-intimidate at ma-control mo, ma-handle mo yung kanyang power and weight. Sa mundo ng big bike, hindi ka kailangan nagmamadali, walang shortcut dyan. Kailangan mo ng experience at practice. It takes time, kaya huwag ka mainip. Magsimula ka muna sa mas maliit dahil pag nagsimula ka sa mas maliit na makina, mas ma-enhance mo ang iyong skill. So I think ito na yung Binyan Southwoods. Ayun, tama Binyan Southwoods exit. Nakaka-enjoy siya gamitin, para siyang kargadong sniper. Sa kabila pala yung Binyan. Welcome Binyan. So first time ko pala pupunta rito sa Binyan. Stop over muna. At nakaka-amaze sa kanya, kakaiba tong motor na to kasi yung chain and sprocket niya nasa kanan, usually kasi nasa kaliwa. Tapos yung lagayan niya ng paddock andito na mismo sa chain adjuster. Rear axle na mismo, wheel axle. Tapos yung disc brake niya nasa kaliwa. So nagkapalit. Ang galing eh. Unique lang, very unique. Tapos ang ganda ng shock niya kasi dibaso, kaya pala maganda yung play. So I think malapit na tayo. Siguro mga less than 5 kilometers na lang. Grabe yun, no? Walang pagod eh. Wala akong maramdamang pagod. Oh, University of Perpetual Health. Kala ko bumalik tayo na Las Piñas eh. Hawig sa Las Piñas yung lugar eh. At hindi ko na alam kung nasa na ako. Sabi ni Waze, dito raw eh. So I think tama pala tayo. At sobrang lapit na. Ang galing oh. Dami rito mga solid oh, mga ancestral house tawag dito. Mga sinaunang bahay, no? Tanong pa ni Rizal. Wow, ganda. Problema, di ko na alam kung nasa na ako. Naligaw na naman ako. Oh, parang katipunero yung mga mga enforcer. Ay, sige. Sipa. Tatawid pala. Solid ng pagkaligaw. Nakarating na tayo. Finally. Sir, good morning. So ito na ating kaswap. Isa 2025 CF Moto 450 MT. Naka high fender. Pares na pares nung dati nating CF Moto, no? Pero ito, ang accessories niya lang is crash guard. And then, odo niya, 430 lang. 430, di pa na break in. Fresh na fresh. Kasi sir ang first owner. Namiss ko yung 430 ko Stock type, may plate number na siya. Tapos wala naman siyang gas-gas. Walang drop. Makikita mo kasi yun dito. Sa mga gilid-gilid. Crash guard, wala rin. Makinis. Kaya ating i-rev sound check. Laki na, tahimik. Okay, good as new. Dito, lang to. Yung plastic lang niya. Para pala siyang may clear plastic nakabalot. All goods. Okay. So kasama natin si Boss Mel. Hi boss. Tsaka, Morning. ay po yung Bayaw, Larry.
Si Sir Larry. Sir Mel, bakit mo naisipan bumili ng 450 MT? Gusto ko na talaga magkaroon ng big bike dati pa. Siguro, hindi pa lang ako ready sa ganito kalaki. Kaya nahirapan siguro ako. Ayun lang. Pero maganda. Gusto ko talaga. Bakit 400 kilometers pa lang tapos nagbago na agad isip mo? Kasi sinubukan kong, nag-ride kami. Ang pinakamalayo nga lang na narating dito sa Ternate, Cavite. Kaso, ayun, medyo nahirapan ako. Pero masarap siyang i-ride. Kaso pag yung mga paahon na, tapos mabibitin, ayun, nabibigatan ako, nahihirapan ako. Yung mga uphill na tapos may mga liko-liko. Hindi ko, ayun, doon lang ako Parang medyo challenging, no? challenging. Kasi mabigat eh. Ayun, yun lang. First big bike mo, First big bike ito. Oo. medyo mahirap pag nag-transition ka galing ka sa scooter So, bilang nag-big bike na medyo mabigat, no? Mabigat. Actually, magaan siya kung sanay ka sa big bike. Ito na rin pinakamagang yata. No? Pero ang first big bike mo, medyo Struggle, challenge ka. Medyo challenge ka sa kanya. Tapos after nun, wala na. Hindi ko na nagamit. Nagtagaytay lang kami mag-asawa. Tapos after nun, wala na. Nag-backride ka, masarap. Oo. Komportable. Komportable. Magkasakit yan. So kaya naisipan mo ipalit yung Oo, nung makita ko yung Speed 400. Speed 400 na Triumph na pinost mo. Ayun, kaya kinontak kita. sa'yo nakita yung sa YouTube din. sa Facebook page mo yata Sa nun eh, Facebook. na nakikita laging dumadaan sa ano yun. Pero tama naman, sobrang gaan. Ang ganda pa raw ng handling nun. Oo, hanggang makarating ako dito, walang pagod. Gaan. Okay. Nakatras ko nga nung nakaupo ako eh. Kaya kung konti Gaan sipa lang, talaga. nakakatras ka. Yun yung advantage niya. Tama. Very nimble. Ito medyo, sa singitan din, malapad yung manibela, no? Oo, yung medyo body niya, mataas medyo eh. malapad. Pero komportable lang talaga siya. Sobrang lambot kasi ng upuan tsaka ng Upuan, oo. suspension. Pero nagulat ako sa speed kasi ngayon ko pa lang ni-long ride. Ang lambot din pala ng suspension. Hindi lang kasing haba ng travel nito. Pero yung height niya, halos parehas yung seat height. Mataas din siya. Pero maganda kasi mataas siya, mahaba yung plane ng suspension. So, kaya. parang lumalaro siya. Kasi pagka mababa na, maiksi yung suspension, medyo maragtag na. mahirap na. Check muna natin yung speed. Ay, speed, sige. So ito, meron siyang aftermarket na seat cowl. Pero parang kailangan, hindi pala nakalock, kaya pala kumakalog. Pero pwede tanggalin to, itong seat cowl na to. Pwede sir. Di pa nakalock yung seat. Naka lang siya, naka-strap. Check natin mamaya. Hindi nakalock. So nakabagong ano siya. Pirelli Angel GT version 2. Tsaka nag-oversize. Kaya makikita mo, lapad ng gulong. Oo nga, no. Makikita mo dito, punong-puno yung yung swing arm tsaka yung mudguard. Tire hugger. Yung pipe niya sir stock. Pero nakakatawa kasi may tunog siya. Tsaka ganda ng hatak eh. Parang di siya sakal. Taba ng elbow eh. May mga slider pa, oh. Ito, binaba niya yung... Okay. Pwede mo nang baliktarin pagka hirap eh. Mahirap makita eh. Pero maporma. Pero may option din ba na magkabit yung side mirror na dito, yung nakaganyan? Pwede naman. Pwede, sakto. Meron pala siya lagay meron dito. naman. Tatanggalin mo lang to. Para mas madaling sumingit, no? Try mo sir yung seat height. Ano height mo sir? 5'6 and a half lang yata, or 5'7. Ayun, no. Okay Konti na, naman. halos flat foot na. Mm. Gano? Sarap. Hindi pati kagaya doon, pag sumasakay ako doon, tumutungtong pa muna ako dito, di ba? Oo. Okay. Meron din nga, may tunog din. Ano siya? Paano may tunog na rin yung Oo, stock? meron din yung stock. Ganda. Pwede kung gusto mong pahingayin, pwede mo i-cut delete. Papatanggal mo lang yun sa ilalim, papalitan ng link pipe. Tapos pwede mo na siya ibalik. Meron niya siyang parang lang siya, naka-clamp lang. Yung box nyo. Meron siyang box sa ilalim. Resonator, pag tatanggal yan, mas magkakatunog na. Ang maganda rito, sa gas consumption malayo sa 450 MT. Oo, medyo malakas Ito yan halos rin. kaya mag-30 yata ito, kulang-kulang eh. Sobrang tipid eh. Ayun, parang nasa 24, Yun, malakas. 20. Di ka mag-20 Pinakamatipid. Hindi kaya, 19 lang yun. Hindi lang ba? Oo, hindi kaya mag-20. Tinry ko kahit gano'n kaya ingat ako sa throttle, talagang Malakas. malakas talaga siya. Yun Compare talaga yung dito, karakteristik niya, yung laging galit. Oo nga, parang kailangan maaga kang mag-shift lagi doon pagka, di ba? Cambio ko ng cambio eh. Kasi naka-set up for torque. Thank you, sir. Thank you. Yan, pero magko-convoy muna kami papunta sa printing kasi naiwan ko yung deed of sale. Wala pala kami deed of sale nito. Chef Moto. 450 MT. Sarap. Ang sarap mga upuan. Mas malambot eh. Thank you. Parang same ng seat height. Pero mas malambot yung clutch. Hindi nga siya mukhang big bike, no? Maliit siya sa likod. Pogi, ang ganda ng seat cowl. Yung sabi ko kayo sir, pag mag-isa lang siya, huwag niyang tanggalin. Ganda eh. Namiss ko itong 450 MT. Aking first adventure bike na naka 21 front wheels. Pogi nung naka wide tires. Yung Speed 400 eh. Naka 160, ay 150 yung likod. Siyempre di habang na mas matulin to on high RPM dahil 2-cylinder pero acceleration on low RPM mas maliksi si Speed 400 dahil din mas magaan eh. Ito lang pala eh. Printing ayun. Okay.
Pa pala yun? T-shirt printing pala yun. Sana mapunta tayo sa lugar na mayroong parkingan. Tapos may interview natin si Sir Mel kung kamusta ang kanyang first ride experience sa Speed 400. Hindi siya mukhang big bike, nipis ng katawan niya. Pero kita mo yung gulong eh. Maganda yung in-oversize yung gulong niya. Mukha na siya big bike. Pauwi na rin pala to. So when it comes to seat height, parang same lang sila ng seat height. Dito maraming printing kasi may school pala dito. Ayun. Ito. Kamusta sir? First ride, kamusta? Mas magaan. Mas Gaano? kaysa naman dyan. Parang di naka big bike no? Oo. Hindi siya parang parang lit lang niya. Tsaka smooth din no? Smooth din. Alright. Topic na. Sumel, thank you. Yun. Bye! Napaka-smooth ng deal. Big shoutout kay Boss Mel ng Binyan, Laguna. At least meron naman accessories itong 450MT na may crash guard siya. Malaking bagay yung may crash guard. Ready ka na maglagay ng mga accessories dito. So dire-diretso na lang yata ito. Naka-enjoy itong nakapasyal tayo. First time ko nakarating ng Binyan, Laguna. Ang ganda ng parang plaza nila. Parang ako nasa Ilocos eh. So odo lang ito 400 kilometers sa mga interesado. Ganda ng arangkada. Pag stock sprocket, lakas talaga. Hala, nangyari dyan. Stick. Laki laki ng crate. Gulo dito. Haba ng truck. Nakapagat to eh. Oh. Para sa akin ginagawa lang naman yung truck driver yung trabaho niya, which is mag-deliver ng gulong. Wala namang masama doon eh, ganun talaga. Lahat naman tayo may karapatan magtrabaho. So hindi mo dapat awayin yung mga truck driver na yan kasi yun ang trabaho nila, mag-deliver. Cool lang tayo sa kalsada, huwag tayo mag-away-away Mapamotor, mapatruck, mapakotse, 4 wheels, 10-wheeler, lahat tayo ay sharing lang sa kalsada. Iba naman yung madelay ka lang ng mga ilang minuto. Always keep your cool kaysa makakaaway ka, mapano ka pa. Dito tayo ngayon sa Robinson's Galleria South. Asa na ba tayo? Yan, wala nang waste eh, no? Piling kabisado na eh. So yun, napakasarap gamitin ng 450MT talaga. Ang ganda ng upuan, one of the best na upuan. Naka double balancer shaft, kaya sobrang ganda ng balance ng engine, wala masyadong vibration So dati siya yung lightest adventure bike, pero one of the lightest pa rin naman siya. Yun yata yung highway na sa taas eh. May ahon, kayang-kaya ng ahon. Hindi ko alam kung tama ba itong dinaanan ko. Mali pala, mali. Mali na naman ako. Kaya nahuhula na lang ng daan, kamali pa eh, no? Balik. Para paahon pa naman dito. Daang hari na to. Para tayo nag-tour sa Laguna Tour, Binyan, San Pedro Tour. Tapos nakarating tayo ng Muntinlupa. Hirap manghula eh, no? Pag mga ganun, mga events place na rito. Parang iba na to, Brad. Parang gusto kong mag-stop over muna. Check tayo ulit. Check. Nag-enjoy naman ako sa road trip natin. Kumbaga, kung ano yung mga nakikita natin. Sarap mag-sightseeing. Dami pa lang events place dito. Ganda rito. Ganda ng kalsada rito. Maluwag. Walang traffic. At ito na, mukhang papunta na tayo ng expressway. Finally. Paano ko na naman? Kinabisado ko ang mapa. Hindi na ko pa hinahanap yung SLEX. So kung nag-expect ka ng lightweight big bike, hindi si 450MT yun. Pero kung nag-expect ka ng lightweight na adventure bike, siya yun. Kasi adventure bike and mga sport touring usually talaga is on the heavier side. So simula nung nilabas si 450MT, na-revolutionize niya ang adventure bike na lightweight. So iba na nagkakaroon ng misconception pag sinasabi na ang gaan. Magaan siya kung ikukumpara sa ibang sport touring adventure bike. Pero kung lightweight ang pag-uusapan or the lightest category, ay hindi siya yun. Pero syempre, iba yung mabibigay sa yung kasiyahan ng isang adventure bike na off-road ready na. Baga kahit sa madalin, alam mo, pwede kang dumaan. Pwede mong palundagin sa mga lubak-lubak, diba? Syempre, malaki yung gulong sarap, 21. Mataas yung ground clearance. Pwede mong go anywhere bike. Tsaka long distance, di ka mapapagod dito. Yun, finally, sumuha ito na. Matuntunan natin ng walang waste. Pero sumisilip-silip tayo pag naliligaw na tayo. Uy! Takot yun May libak sa gitna. Ito na, SLEX na nga yan, SLEX. Galing, may entry na pala dito ng SLEX. Thank you mga katingin. Enjoy ko lang muna tong 450MT. Woo!